sa inyong mga nasa kanya-kanyang tahanan. At kung kayo naman po ay papauwi pa lang po ng inyong mga tahanan at nagmamaneho, ano po, medyo mag-ingat po kayo, no, sa inyong pagmamaneho, mga kapatid. At wag na lang po ninyong tingnan sa panoorin sa video at pakinggan nyo na lang po ang salita ng Diyos para makapag-concentrate kayo sa inyong pagmamaneho po ng sasakyan. At kung meron kayong driver, pwede nyo pong panoorin sa video po. Ito pong ating every Friday weekend worship service po. Okay, no? At umaasa po kami na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Maliwanag po ba na nakakarating sa inyo? Maliwanag po ba sa Opo. inyo na Pero wala narinig? pong PowerPoint. PowerPoint? Opo. Black Meron lang po, po yung screen. Okay. Opo. Yan po yan, no? Okay, papakita lang po natin yung title na po sapagkat ito po tinalakay natin. Wala silang makita. Sandali lang po. Sandali lang po, ayusin natin, no? Para makita niyo po yung PowerPoint. Sandali lang po, mga kapatid. USB. Sandali lang po, ayusin natin, mga kapatid. Signal. Sensya na po, may konting delay lang, ha. Sandali lang po. Ayaw po lumabas yung PowerPoint. Screen.
Saan mo yung ano ko? Ayan, magsisimula pa tayo, kaya lang manual po, no? Habang inaayos po, no, tumatakbo yung ating oras. Habang inaayos natin, magsisimula na po tayo, no? Okay ha, kung nandoon po kayo at narinig niyo po ang boses ko, lulundag po tayo dun sa Romans number 3, ano? Sabi po dito, sa mga talata pong aking babasahin, from verse 6 to 9 ng First Peter. So, mag-a-adjust na po tayo ng oras. Ayaw po lumabas yung PowerPoint eh. Bantayan nyo na lang po ako, no, sa pagbabasa po ng inyong mga Bibliang hawak. Sa First Peter chapter 1, beginning verse 6 to 9. Maliwanag po ba yung boses ko, mga kapatid? Yes, Opo. Pastor. Kaya pakinggan niyo po ako, no, Loud and- habang inaayos po, no, para Loud and clear po. hindi masayang po yung oras natin. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Talatang 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayunpaman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Verse 8, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Talatang 9, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Mga kapatid, kung tayo po sa panahon na ito, no, ay dumadaan tayong lahat sa iba't ibang pagsusuri, sa iba't ibang mga pagsubok, no, na ipinigay sa atin ng Diyos para matest ang ating pananampalataya. Kaya po gumamit si Apostol Pedro ng pamamaraan upang maging maliwanag sa mga tagapakinig kung paano inaayos ng Diyos, no, nilililok, no. Gumamit siya ng isang halimbawa, ang ginto. Po, binanggit niya po, no. Verse 7, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy. Verse 7 po, no, upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ano po, makikita niyo po, no, ang ginto po pagka dumadaan sa proseso, ano po, inuulit ko, no, tinatanggal po ang mga waste, dumi, no, pinupurify po, sa tinatanggal lahat ang dumi, no, para magsilbing pure gold, no. Pag dumaan sa apoy, no, tinatanggal po, sinasala po yung dumi at ang natatapon po yung tunay na ginto. Sa ating pong pananampalataya, mga kapatid, ganun din po yun, no? Kung ano yung mga dumi natin sa katawan. Na po, para kalugdan tayo ng Diyos, tinatanggal po ng salita ng Diyos ang mga duming ito. Hinihiwalay po ito, no? Tinatanggal yung atin, yung mga kahinaan natin, yung mga pagsalangsang natin, yung mga hindi natin pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, tinatanggal po yung mga karumihang yun, no? Inaalis lahat
ang maaaring maging kapintasan natin, pagkukulang natin, kahinaan natin, na nagsisilbing kasalanan po. Tinatanggal po yun ng salita ng Diyos. No, kaya po gumamit si Apostol Pedro ng isang proseso po ang ginto o pila. Ano po, pinupurify tayo ng Diyos, no? Dumadaan tayo sa matinding sanctification, no po, para pagdating ng panahon na tayo po'y haharap sa Diyos, mga kapatid, walang maipipintas sa atin ng Diyos sapagkat nanatili tayong tapat mula sa simula hanggang wakas ng ating pananampalataya. Amen po ba, mga kapatid? Yun po yung binabanggit doon, no? Sa mga talata natin na ang pangako ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. In verse 6, balik po tayo, verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang mga pagsubok sa loob ng maikling panahon. No po? Sa pananaw po ni Pedro, no? Inilahad niya po yan, no? No, mga panahon pong pinag-uusig sila, no? Pinipersecute, no? Ang mga Kristiyano nung kapanahonan nila. Kaya po nagkanya-kanya sila ng lakad, no? Kung saan sila lalawigan na nagpunta, no? Sa Galacia, sa Ponto, Asia, Cappadocia. Diyos po siya, no? Nagkalat po ang mga Kristiyano. Kaya po siya napilitan na gumawa ng sulat. Kay James naman po, no? Makikita natin sa aklat ni James, chapter 1. Excuse me lang po. USB, hindi pwede. Gamitin natin. Po tayo, ha? Bang inaayos po. Sabi po kay James, no? Sundan niyo po ako sa James. Manually na lang po natin. Sayang po ang mga panahon. Sabi sa aklat ni James, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 4. Po, yung babalikan niyo po yung verse 7 po, ha, sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Kay James naman po sa chapter 1 verses 2, 3 and 4. Sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ito po'y kaloob ng Diyos sa atin na para matas. Mga kapatid, baka ito po'y pinagdadaanan natin ng ilan sa atin o sa karamihan natin, no? Baka po tayo dumadaan sa proseso po, no? Na inaalis ng Diyos ang mga pangit sa ating pagkatao. Bunga ng kasalanan, kasamaan, dahil tayo nasa laman, no? Marupok, madumi ang ating nakaraang pagkatao. Dumadaan pa rin po tayo sa proseso ng Diyos. Okay, ha? Sabi niya po dito, no? Kay James po, sa pananaw ni James, chapter 1, beginning verse 2, 3, 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen? Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Na po, binabanggit po pagharap ninyo sa Panginoon. Walang makikitang pagkukulang sa atin ng Diyos. Wala ni isa mang bahid dungis na po. Sapagkat yan po ay plano ng Diyos sa simula't simula pa, no? Sabi niya, lalangin natin ang tao. Kung inyo pong naalala ang salitang ito sa Genesis. Lalangin natin ang tao sang-ayon sa ating wangis at larawan. Yun po ay plano ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa panahong ito, no, dumadaan tayo sa proseso. Inaalis ng Diyos, no, ang mga dumi sa ating mga katawan, ang mga kasalanan, iba't ibang kasinungalingan, iba't ibang pagsamba ng tao. Kaya po ang mahalaga, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Okay, in verse
In verse 6 po, no, ang pangako ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Basahin po natin yung verse 6 ng 1 Peter. Medyo mahirap lang po ang kalagayan po ng nagbabahagi dahil po manual po ang ating ginagamit. Verse 6 na, ito'y dapat ninyong ikagalak, subalit kagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob na maikling panahon, ang ginto ay pinapadaan sa apoy. Ganon din po, no? Sabi po dito ni Apostol Pedro, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malamang kung ito'y talagang tapat. No? Ang pangako ng Diyos sa mga mananampalataya na mananatiling tapat, sa gayon kayo'y papapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Okay, pang-unlad po, pang-unlad ng ating pag-ibig sa Diyos. Number 1, dalisay na pananampalataya in verse 7. Number 2, pang-unlad. Pag-unlad ng pag-ibig natin sa Diyos in verse 8 and 9. Basahin po natin. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Mga kapatid, sundan niyo po ako in 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Samahan niyo po ako sa pagbubuklat ng inyong mga Biblia. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Okay, buklat lang po tayo, ha? Sa unang Korinto kabanata 9, sa unang Korinto kabanata 2, talatang 9. Basahin po natin. Sapagkat nasusulat, 1 Corinthians chapter 2, meron na? Okay, yan po. Titingnan ko na lang po, no? 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Tingnan niyo po, ha? Babalikan lang po natin, no? Ito pong talata ng 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9. Basahin natin. Yan, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Amen po ba? Nakita po ba natin ang Panginoong Jesucristo? Wala po. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat, in verse 9, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Amen. Okay. Punta po tayo sa Romans number 4. Sa Lumang Testamento po, para makita po natin, no, sa mga nauna pong mga talata, nakita na natin po yung mga prophetic word, no, na ipinapakita po sa Lumang Tipan, sa Lumang Testamento, ayon sa mga propeta hinggil sa ating kaligtasan, na ito po ay makikita natin na ito po ay hindi kapayagan ng mga pangkaraniwang tao. Ano at kung kailan ito mangyayari? Walang nakakaalam. Okay, excuse lang po sandali. Naka-video ba? May video. Okay. Nakikita niyo po ako sa video, no? Opo, dadagdagan ko na lang po ng sign, no? Okay. Ano at kailan ito mangyayari? Walang nakakaalam na mangyayari sa hinaharap ng Mesiyas.
Ano at kailan ito mangyayari? Wala pong nakakaalam, no? Sabi po sa Isaiah, yan, Isaiah chapter 7 verse 14, nabanggit ko po ito last Sunday, no? Dahil dito, na po, pahayag po ito ng mga prophetic word po ito, no? Sabi po sa mga talatang ito, no? Sa talatang ito, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yan po yan, no? Okay. Prophetic word. Sinasabi po ng mga propeta. Ipalagay natin ng hapis o hirap na daranasin. Tignan po natin sa mga sumusunod na talata. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Talatang 11. Sinuri nila ito kung kailan at paano ito mangyayari. Okay. Ipalagay natin ang karangalan na tatamuhin niya in verse 11b. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nila, ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya, mga kapatid. Okay, next. Ano at bakit nila maunawaan? Ano at bakit din nila maunawaan? At tanging ang mga propesiya ang nagpahayag na ito ay magaganap. In verse 11a, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Para po sa mga sumasampalataya at hindi para sa kanila. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Mga kapatid, ang kaligtasang ito, ang katotohanan ito, at hindi para sa mga nagpapahayag na katulad ng mga propesiya. Propeta noong unang panahon. Letter B po, Romans number 5. Ang anghel at ang ating kaligtasan. Ipaunawa, no, ang anghel at ang ating kaligtasan. Ipaunawa sa kanila ng Diyos na ito'y para sa inyo. In verse 12b, ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita. Parang pagpapakinggan nyo po yung word na magandang balita, parang good news. Ngayon, narinig ninyo ang magandang balita, good news, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Amen, no? Sabi po sa Matthew, tignan po natin, sundan nyo lang po ako, no? Kung may mga hawak po kayong mga Biblia o nakabukas po ang inyong mga gadget, no? Nakatuon kayo sa Word of God. Sabi po sa Matthew chapter 1, beginning verse 18 to 23, binabanggit po dito sa mga talatang ito. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Mga propesiya po, no? Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit
Bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Talatang 11, subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose, na sa kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, pinalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Talatang 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel. Titingnan niyo po, no? Anghel po, no? Ang nagsasalita. Ginamit ng Diyos. Sa anghel ng Panginoon, sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Talatang 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki para makita niyo po kung anong pinanggalingan po. Ha? No? Mula sa propesiya na po, mga salita na galing sa ating Panginoong Yahweh. No? Ginamit ng Panginoong Yahweh noong unang panahon ang mga propeta. Sinasabi po dito, magsisilang siya ng isang batang lalaki para makita po natin yung pinag-ugatan ng salvation. At si Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Ano ang purpose ni Jesus? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Talatang 22. Kay talatang 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Talatang 23, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Kaklaruhin ko lang po, no? Kasama natin ang Diyos kung tayo po ay mananatiling tapat hanggang wakas sa ating pananampalataya. Masasabi natin, kasama natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ang tumutulong sa atin. Kaya po pinangakuan tayo, no? Sa Hebrew 13, no? Hindi kita iiwan ni pababayaan man, sapagkat malakas ang loob natin na masasabi ang Diyos ang tumutulong sa atin. Ano ang magagawa ng tao? Mga kapatid, Hebreo 13, verses 5 and 6. Nakaraan po yan, no? Na tinalakay po natin, kaya sunod-sunod lang po ito na magkakonnect po ito, no? Yan po yan, no? Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Sa mga sumasampalataya na natiling tapat mula umpisa hanggang wakas, masasabi natin kasama natin ang Diyos. Amen. Sa pangalawang aklat po ni Pedro, kabanata 1, talatang sumusunod 20 at 21, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen po ba, mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Say amen kung nandiyan pa po kayo nakikinig. Okay.
Romans number 6. Ang tugon sa ating kaligtasan. Ano po ba ang maaring tugon natin sa ating kaligtasan? In verses 13 up to 17. Okay, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Mga kapatid, ang ating isip po. Tandaan natin po, no? Binigyan po ng kahalagahan ng Diyos ang isipan ng isang tao. Kapag ang isipan ng isang tao ay hindi ayos ang kanyang ikikilos. Kapag ang isipan ng tao ay ayos at tama, makikita niyo po yan, no? Siya pong nagpapagalaw sa buong katauhan ng isang tao. Ang isipan. Kaya po no, nabanggit ni Apostol Pedro, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Okay, maging mahinahon. Pag dumadaan po tayo sa process po, no, na tayo po nililinis ng Diyos ang karumihan ng ating katawang ito. Madumi po ito. Tandaan niyo po, no, tayo lupa. Madumi. Nakikita niyo po yung mga gumagawa ng semento po, no? Ano po, no? Sinasala nila sa screen, no? Nalalaglag po yung pinong-pinong buhangin at yung malalaking bato po na iiwan. Na po, yung po ang gagamitin nila para maging maayos ang kanilang gagawin. Isang halimbawa lang po yan, no? Sinasala na screen ang buhangin upang maging pino po. At maging mahinahon kayo, ha? Baka po, mag-iba po ang inyong kaisipan pag tumataan tayo sa pagtutuwid ng Diyos, ang pamumuhay natin. Baka po ang mapagtuunan niyo po ng pansin, no? Dumadaan kayo, no? Medyo ano po yan, parang ang katawan natin nagre-rebelde. Nagbabago po ang ating isip, mga kapatid. Baka po iba na ang ating iniisip sa ating kapwa, no? Dahil dumadaan tayo sa pagpaprocess ng Diyos. Inaalis niya ang dumi na maaring makapagbigay ng karumihan sa ating katawang lupang ito. Okay, nakukuha niyo po yung punto, ha? Okay, baka po mapagtuunan niyo ng pansin ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak. Iba yung ibuhos niyo po, yung galit. Hindi po, mali yun. Kaya nga, ihanda ninyo, sabi ng Apostol Pablo, na Apostol Pedro po, ihanda ninyo ang inyong isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Okay. Sana po. Sorry po, naputol, no? Letter B. Isaalang-alang natin ang ating tagapagligtas. Okay, pagtuunan po natin ang ating tagapagligtas. Kung ano ang ginawa niya. Okay, kung paano niya tayo sinisikap na baguhin ang ating buong pagkatao para pagdating ng tamang panahon na tayo po'y haharap sa Kanya, mga kapatid, walang kapintasang makikita sa atin ng Diyos. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Ano po ang purpose ng Diyos sa ating mga mananampalataya, sa mga gumagalang at nakikinig at sinusunod ang salita ng Diyos? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo, sa ating lahat, ay banal. Dapat din kayong magpakabanal. Sabi po sa mga talatang 14, bilang masunuring mga anak. Listen po, ha. Huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo. Yung inyo pong nakaraan, mga kapatid. Yung sinful nature ng tao. Makasalanang pamumuhay natin, yung nakaraan po.
Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Pagkaunawa sa Diyos. Okay. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Sundan po ninyo, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, mga kapatid. No, buo 24/7 po instruction ng Diyos yan sa mga mananampalataya. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa 24/7. Buong buhay nyo po, araw-araw. Ano po? Maging ano ang inyong ginagawa, nagtatrabaho man kayo, nagninegosyo man kayo, nag-aaral man kayo, no? Sa buong maghapon, hanggang gabi, hanggang sasapitin ninyo ang panibagong araw, 24/7. Yan po ang nais ng Diyos, sapagkat nasusulat. Balikan mo lang, brad, yung kabila. Verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Mga kapatid, yan po ang layunin at sentro ng Diyos sa ating mga buhay. Yan ang purpose ng Diyos. Kaya tayo dumadaan sa matinding proseso ng paglilinis ng Diyos sa ating buhay. Inaalis niya ang lahat ng ating karumihan, kasamaan, kasalanan sa ating lumang pagkatao. Hanggang sa tayo po ay baguhin ng Diyos. Ang sabi po sa Leviticus chapter 11, beginning verse 44-45, sabi po sa banal na kasulatan, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili. Panloob na anyo, mga kapatid, malinis. Panlabas na anyo, malinis. Walang kapintasan. Namumuhay sa kalooban ng Diyos. Si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Nais ng Diyos na patuloy tayong linisin, mga kapatid. Kaya po napakagandang pag-aralan ang salita ng Diyos. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Talatang 45, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Tingnan niyo po ang layunin ng Diyos sa buhay ng bayang Israel. Sa Leviticus chapter 19 verse 1 and 2, sinabi ni Yahweh kay Moises, Moises, sabihin mo sa buong sambahayan ng Israel, magpakabanal kayo. Tingnan niyo po ang kautusan ng Diyos, mga kapatid. Ang mga Kristiyanong tunay po ay sinusunod ang salita ng Diyos. Isinasabuhay po natin, hindi lamang napapakinggan natin, sinusunod. Bagkus ito po ay isinasabuhay ng mga tunay at nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Binigyan niya po ng instruction si Moises. Sabihin mo sa buong sambayan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo, dahil ang Diyos ang pumili sa inyo, mga kapatid, mamuhay kayo ng may takot, paggalang, pagsunod sa Kanya. Verse 17. Bakit po?
tinuturuan tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa kanyang mga ginawa, ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, amen po ba, no? Ang daming tumatawag sa ating Amang Diyos na nasa langit. Now, ang instruction ng Diyos sa mga tumatawag ng Ama, Ama ko sa langit. Ang instruction ng Diyos, mamuhay kayong may takot sa Kanya. Habang kayo'y nasa mundong ito, mga kapatid, sikapin po natin na tayo'y makasunod sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Mamuhay kayong may takot sa Kanya. Habang kayo'y nasa mundong ito, yun po ang naisin ng Diyos sa panahon nito na tayo nabubuhay sa mundong ito. Sinusunod natin at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Paano tayo makakapanatiling o makapamamuhay na may kabanalan sa Diyos? Sabi po sa Kawikaan, no? Kabanata 1, talatang 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Tingnan niyo po sa mga hindi kumikilala. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Kay Job po, no? Job 28:28, at sinabi niya sa tao ang pagsunod at paggalang. Kailan po meron tayo niyan, instruction ng Diyos. Ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. Listen, gusto natin mamuhay na may kabanalan 24/7, mga kapatid, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na karunungan. Okay, meron pa po tayong 1 minuto, no? Tandaan niyo po para makapamuhay po tayo, no, igalang natin at sundin ang salita ng Diyos. Sa Kawikaan Kabanata 1, Kawikaan Kabanata 9, talatang 10 at 11, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Halos sa umpisa po, no, pinabanggit po ng paulit-ulit, paggalang sa Diyos, pagsunod sa Diyos ay pasimula ng karunungan. At ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan po na, tignan niyo po, nangako ang Panginoong Yahweh. Sa pamamagitan ko, ang promise po, no? Pahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Hallelujah. Hallelujah. Halaga ng ating pananampalataya. Okay mga kapatid, pasensya na po kayo. Hindi po natin nabigyan ng solusyon po yung pagkakawala ng ating PowerPoint, no? Di po natin, titignan po natin ulit, no? At siguro magpapatulong po tayo sa nakakaalam nito kung ano po yung maaring hindi natin o maaring napindot. At ako naman po, inaamin ko, hindi ako bihasa po, no? Sa computer po, no? Okay, puputulin ko muna po dito, no? Time is up, no? 31 na po, no? At salamat po, no? Abangan niyo po, no? Sa mga susunod po na loobin ng Diyos po, no? Sa first Sunday of August po, no? Kung halimbawa po, ituloy natin yung bandang huli po nito, no? Yung mga naiwan po, no? Tutuloy natin hanggang sa kalagitnaan po ng during worship service po sa pangangaral natin ng salita ng Diyos. Kalahati ng huling yugto po ng 1 Peter at papasok po tayo sa 2 Peter. Mga kapatid, salamat po at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you po.